Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabutihan, ang biyaya ay para sa kanila. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah lamang. Tayo sumasaksi na si Muhammad ay ang huling sugo at propeta ni Allah. Sumanyo ang kapayapaan sa lahat ng mga sumusunod sa patnubay. Ito po ang inyong lingkod, si Abu Muslim Borda, na tayo po ay magbibigay ng konting kaalaman, share sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at gayon din po sa ating mga kababayan na wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito po ang Dawa Islam Pilipinas na ipinagkaloob sa atin ng Al-Hidayah, Al-Maktabu, Dawatul Hidayah, Al-Irshad. So, muli po, kayo po inanyayahan po namin sa ating programang ito na ating ginawa para sa ikalulugod ng ating Panginoong Diyos na si Allah at para tayo po ay makapag-share ng mga kaalaman sa ating mga kapatid at gayon din sa ating mga kababayan. Ngayon po ay nasa ikalawang araw tayo ng Dhul Hijjah. Alam naman natin na ang buwan na ito ay buwan na kung saan kung ating pagmumuni-munihan, ito po ay buwan na sabi nga ng isang alim, ulama dito sa Saudi Arabia, ang buwan na ito ay dapat palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating iman. Sapagkat sa buwan na ito ay may mga bagay na matututunan natin at maraming gantimpala na may pagkakaloob sa atin sa buwan na ito kapag tayo ay nagsaliksik lamang at alamin kung anong meron sa loob ng buwan ng Dhul Hijjah. Ang Dhul Hijjah ay ang huling buwan sa tinatawag na Hijri calendar, na kung saan ang buwan na ito ay dito napapaloob ang pagsasagawa ng pilgrimahe ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo ng iba't ibang lahi. At halos milyon-milyon na mga iba't ibang lahi po ang nagsasagawa ng pilgrimay sa buwan na ito ng Dhul Hijjah. Ngunit sa kasawiang palad, sa isang pagsubok na dumating sa ating buhay, sa taon na ito, ay limitado lamang po ang nagsasagawa ng Hajj o pilgrimay. Ngunit ganun pa man, isinagawa ito ng kaharian ng Saudi Arabia sa pangunguna ng Malik Abdulaziz bin Salman at ang ating mga ulama pinag-aralan nila na upang ang haligi ng pananampalatayang Islam, ang tinatawag na Hajj, ay may pagpatuloy at may sagawa na kahit hindi man milyones ang magsagawa nito, ay tuloy pa rin ang pagsasabuhay ng haligi ng Hajj. Napakasabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arkanul Islam al-Khams, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wal hajj man istata' sabil. Unang-unang haligi ng pananampalatayang Islam, haligi. Ibig sabihin ng paghaligi
ay importante, napakahalaga po sa itatayo mong bahay. Kumbaga, ang unang haligi na dapat nating isaulo at isapuso at isagawa at isabuhay ay ang paniniwala sa nag-isang Diyos na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay ang ating paniniwala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo at propeta ni Allah na kanyang hinirang bilang huling sugo upang maging pamantayan na ating susundin ang pagsasabuhay ng aral ng pananampalatayang Islam. Pangatlo ay ang pagsagawa ng sala. Isasagawa ang sala sapagkat ito ay tanda na ikaw ay isang Muslim na naniniwala na tanging si Allah lamang ang iyong sinasamba. Kaya ito ang pangatlong haligi, ang sala. At pangalawa, ang sala ay hindi maaaring isagawa ng sino man kung hindi sa pamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsagawa kayo ng sala kung paano ninyo ako nakitang magsala. Pang-apat, wa'itaiz zakah, ang pagbibigay ng taunang naipon mong kayamanan. Umabot sa nisab. At pang-apat, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Saumur Ramadan. Kapag damuting ang buwan ng Ramadan, ay tayo pa inobligang mag-ayuno. At panglima, ang panghuling haligi ay itong Hajj. Sa sino mang may kakayanan ay magsagawa nito sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa tinatawag na huling o unang 10 araw ng tinatawag na Dhul Hijjah ay binanggit ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang surah na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fajr, ang sabi niya, wal fajri walayalin ashri wasyafil wal watil walayalin ida yasri hal fi dalika qasamul lidil hijjah. Binanggit ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako, sabi niya, si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway. So ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa harap ng kanyang nilikha na sumusumpa siya, nanunumpa siya. Ako si Allah ay nanunumpa sa 10 gabi. At kaya din siya ay nanunumpa patungkol sa tinatawag na 10 gabi. Na kung saan, ang 10 gabi na ito ay sa buwan ng Dhul Hijjah. Ako si Allah ay 3 beses po siyang nanumpa. Ako si Allah ay nanunumpa sa bilang na pantay at ganzal, alalong baga ang ika-10 at ika-9 ng Dhul Hijjah. So ganzal at pantay. Ang 9 and 10 na ang araw na yon ay sa araw ng ika-9 ng Dhul Hijjah na tatama sa araw ng Arafah sa Thursday o sa Huwebes, Yawmul Khamis, at ang ika-10 araw ay sa araw ng Biyernes, yon ang tinatawag na Eidul Adha. Araw na kung saan ay an-nahar, ibig sabihin araw ng pagsasakripisyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At muli sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walayalin iday yasri. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumilipas. Hal fidalika qasamul lidil hijr. Ito ang mga bagay na aking sinumpaan. Hindi baga sapat na ito ay makapagbibigay patnubay sa mga tao na may ganap na pangunawa. At dahil dito sila ay nararapat na umiwas sa lahat ng mga kasalanan at kawalang pananalig. Yun po. Umiwas sa paggawa ng mga kasalanan at kawalang pananalig. Bagamat ang pag-iwas sa mga kasalanan ay sa lahat ng panahon, dito sa buwan na ito ay binanggit ni Allah
upang ating maunawan ang kahalagaan ng pag-iwas sa kasalanan at binigyan pa niya ng napakalaking gantimpala ang sino mang magsagawa sa 10 araw, unang 10 araw ng Dhul Hijjah, ang magsagawa ng iba't ibang kabutihan. Iba't ibang kabutihan na kung saan ay kapag isinagawa mo ang iba't ibang kabutihan, ay napakalaki ng gantimpala na iyong makakamit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang buwan na ito ay dapat pahalagaan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang unang 10 araw, bagamat sa buwan ng Ramadan ay meron namang special na 10 araw, sa huling 10 araw ng tinatawag na ng Ramadan, na kung saan ay special naman to sa buwan ng Ramadan, ay meron pong special na 10 araw naman po sa buwan ng Dhul Hijjah. Ito yung unang 10 araw na kung saan ang pinakamainam na gawain sa buwan na ito ay ang pagsasagawa ng maraming kabutihan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang huling 10 araw na ito, sinabi niya, binanggit pa niya, na kung saan si Ibn Abbas, Zubair, Mujahid at iba pang mga salaf na mga huling henerasyon, kinonfirm ito ng Sahih al-Bukhari mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagwika, "Ma min ayamin ahmalu salihu ahabu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Walang ibang araw na kung saan ang mga mabubuting gawa ay mas kaibig-ibig, mas higit na kaibig-ibig, kamal-mahal kay Allah kaysa sa araw na ito. So ibig sabihin, itong 10 araw na ito, na unang 10 araw ng Dhul Hijjah, ay higit na kaibig-ibig kay Allah kaysa sa lahat ng mga araw, kung anumang mga buwan yaon. Ito man ay sa buwan ng Ramadan o sa buwan ng Muharram, Safar, Rabiul Awwal, lahat ng buwan. Pero itong unang 10 araw sa buwan ng Dhul Hijjah ay higit na kaibig-ibig at kay mahal-mahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Ibig sabihin na ang 10 araw na ito sa Dhul Hijjah ang pinakamainam. Sinabi ng isang sahaba, kahit ba ang pakikipaglaban, ang tinatawag na jihad, sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ito ang isa sa pinaka mabigat na gawain o sakripisyo ng isang Muslim o isang mujahid, na kung siya ay pupunta sa landas ni Allah at makibaka, jihadu fi sabilillah, sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit ba ito ang tanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji'u min dhalik bi syai'in." Sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinagot niya ang tanong sa kanya. Nasabi niya dito, kahit na ang jihad sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban sa isang lalaking lumabas, nakibaka, nagjihad, ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan ay dala-dala niya, at pagkatapos, hindi siya bumalik, hindi siya bumalik, na kahit anong bagay man na dala-dala niya ay hindi na bumalik, hindi na nakita. Ibig sabihin, yun ang pinakamainam kung iyong magagawa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong 10 araw na ito,
Sabi ng iba, wala nang ibang o isa sa mga kabutihan na magagawa ng isang mananampalataya sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay ang pag-ayuno mula sa auno hanggang sa ikasyam ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Bakit hanggang siyam lamang? Sapagkat ang ikasampu po ay Idul Adha. Dapat po tayo ay mag-celebrate. Ito ang pangalawang celebration ng mga Muslim, ang Idul Adha. Ang Day of An-Nahar, ang araw ng pagsasakripisyo ng mga tinatawag na mga isakripisyo ng mga hayop ng mga nais magsagawa ng udiya o ng kurbani, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So isa sa pinakamainam na dapat gawin ng isang mananampalataya ay ang pag-ayuno sa ikasyam ng Dhul-Hijjah, Yawmul Arafah. Kaya nga ang Arafah, sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, Al-Arafah, Hajj. Ang sino mang nakatayo doon sa Arafah, ito ang Hajj. Pero sa atin o sa mga mananampalatayang wala doon sa Arafah, pero siya ay nag-ayuno, tunay na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na silang mga nag-ayuno, bagamat hindi sila wala sila dun sa araw ng tinatawag na Hajj, na ang nag-aayuno sa buwan o sa araw ng Yawmul Arafah ay pinapatawad ni Allah. Binibigyan niya ng gantimpala ang mga Muslim sa buong mundo sa araw ng Arafah kapag sila ay nag-ayuno. Sapagkat inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala para sa kanila, silang mga nag-aayuno sa araw ng Arafah. Sa araw na yon, sa mga nag-aayuno, ay pinapalis, inaalis, tinatanggal, binubura, dinidilit ni Allah ang mga nakaraan nilang kasalanan sa loob ng isang taon hanggang sa susunod na taon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So kung ikaw, nais mong mapatawad ang iyong mga kasalanan, mag-ayuno ka sa araw ng Arafah. Gumawa ka ng maraming kabutihan sa loob nitong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang nag-ayuno ay yung mga hindi nagsasagawa ng Hajj. O ang mag-ayuno ay yung mga hindi nagsasagawa ng Hajj. Ngunit yung mga nagsasagawa ng Hajj, sila po ay hindi mag-ayuno sapagkat sila ay nasa loob ng kahirapan. Kaya tayong mga nasa labas, dapat tayo po ay mag-ayuno. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-ayuno nung siya ay nagsagawa ng Hajj at nandun siya sa Arafah. Opo. Kaya tayong mga nasa labas, lalo na ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kailangan nating magsagawa ng maraming kabutihan. Sapagkat tayo ay nasa panahon na nasa pagsubok na kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya. Ito ang buwan na kung saan kailangan nating patatagin, dalisayin ang ating pananampalataya. Sapagkat dito sa buwan na ito, ang buwan ng Dhul-Hijjah, ay dito natin isa-sacrifice sa araw ng Arafah ang ating mga sarili. Bilang tanda ng ating pagsang-ayon, ang ating pagsunod, ang ating pagdakila, ang ating pagsunod sa ika-5 haligi ng pananampalatayang Islam.
Dito sa buwan na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kung nais ninyong maalaman, dito sa buwan na ito, ay huling ibinaba ang isang ayat ng Quran na mababasa natin sa Suratul Maidah. Nang wika, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sa araw na ito, sabihin, sa panahon na ito, sa huling panahon na ito, sa panahon ni Muhammad, simula nang siya ay magumpisang maging propeta, hanggang sa katapusan ng mundo, ay walang ibang gabay kundi ang Quran. Kinumpleto na ni Allah sa araw na ito. Kinumpleto na sa inyo ni Allah at nilubos na niya ang kanyang biyaya. Nilubos na niya ang kanyang biyaya sa inyo. At binigay niya sa atin ang Islam bilang kumpleto, sapat na sa atin bilang ating pananampalataya at relihiyon. Kaya sa Quran, sigurado ang mga mananampalatayang nais maghanap ng katotohanan, nais niyang malaman kung anong ayat ang huling ibinaba ni Allah o saan ibinaba o meron bang ibinaba na isang ayat, isang verse na nagsasabing kumpleto na ang inyong reliyon at ito ang inyong reliyon. Yan ay mababasa lamang po sa Quran. Wala po yun sa ibang kasulatan. Wala po. Kahit yung Biblia, wala. Hindi malaman kung ano yung verse ang nauna, anong verse ang nahuli. Wala. Hindi alam yun. Sapagkat ang Quran ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. At dito natin pagmuni-munihan ang ating mga sarili bilang isang Muslim at ating pag-aralan ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno na mga unang mga Muslim at ang mga propeta. Na kung saan sa araw na ito, sinabi pa ni Propeta Muhammad SAW, Hadil ayyam, walang ibang araw na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalaya ng maraming mga Muslim sa loob ng apoy ng impyerno, maliban sa araw ng Arafah. Sa araw ng Arafah, ibig sabihin, sa Thursday na darating, ikasyam ng Dhul-Hijjah, doon sa araw na yon, maraming pinapalaya si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Kaya walang araw na kaibig-ibig, ahabbu ilallahi. Kaibig-ibig kay Allah ng mga araw, hadihil ayyamin, itong araw na ito, ang araw ng Arafah. Bagamat ang Arafah ay sa ikasyam lamang, bakit sinabi na magsagawa ka ng maraming kabutihan sa loob nitong unang 10 araw? Opo. Hindi lamang po pag-ayuno, kundi maraming kabutihan po ang dapat isagawa ng mga Muslim. Special po ang Yaumul Arafah. Sapagkat dito sa araw na ito, kapag nagsagawa ka ng pag-ayuno sa ikasyam na araw ng Yaumul Arafah, ay napakalaki ng gantimpala. Kapag kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala, marami siyang pinapalaya na nandoon sa impyerno sa araw na yon kapag dumating ang araw ng Yaumul Arafah. Sa lahat ng mga araw. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, isang napakalaking gantimpala sa atin ito bilang isang Muslim na nangangamba sa panahon na ito na baka tayo abutan ng kamatayan, ano na ang mangyayari sa atin? Kaya isa ito sa malaking magandang balita na tayo umabot sa buwan ng Dhul-Hijjah. Na kung saan si Allah ay nagbigay ng napakahalagang mensahe, magsagawa kayo ng maraming kabutihan
sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa ika-10 araw ng Dhul Hijjah, doon natin isasagawa ang pag-celebrate ng Idul Adha. Ang Idul Adha ay sineselebrate ng mga Muslim sapagkat unang-una, ang mga nagsagawa ng Hajj ay nakapagsagawa na kapag nakarating ka ng Arafah, Hajj yun. Hajj Mabrur. At yung mga nasa labas na hindi nakapag-Hajj, ngunit sila ay nag-ayuno sa buwan ng Arafah, magsaya kayo sapagkat pinapatawad ni Allah ang inyong mga kasalanan. Mula sa nakalipas na taon hanggang sa darating na taon. At yung mga nasa impyerno ay palalayain, maraming palalayain si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ay dalisayin po natin ang ating pananampalataya sapagkat sa araw na ito, kinumpleto na at nilubos na ni Allah ang kanyang biyaya. Binigay sa atin ng Islam bilang ating pananampalataya at relihiyon. Ang Islam ay kumpletong aspeto ng pamumuhay. Kompleto. Kaya nga sabi ni Allah, sa araw na ito, kinumpleto ko na, nilubos ko na. Kaya, ikaw ay magsaya sa araw ng Hajj o ng Idul Adha after ng Yamul Arafah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dalisayin mo yung pananampalataya, manalig ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, palakasin mo ang iman mo, tuloy-tuloy, hindi lamang sa buwan na ito, hanggang sa darating pa ng mga panahon. Biyaya sa atin sapagkat pinapatawad ni Allah ang mga kasalanan natin. At sa buwan na ito, alalahanin natin ang sakripisyo ng ating mahal na propetang si Abraham alayhi salam at ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Na kung saan sila ang mag-amang nagsakripisyo para tayo ay mailigtas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dinalisay nila ang tunay na pananampalataya. Sila yung mga mag-ama na kanilang ipinagkaloob, ipinakita nila ang sakripisyo ng kanilang sarili para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mapalad silang mga naging Muslim na umabot sa panahon na ito at sila'y nagsagawa ng kabutihan, tunay na ikay magkamit ng gantimpala kapag ay dalisay na isinagawa mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po mga kapatid, mga kababayan sa pananampalatayang Islam. Itong talambuhay na ito o haligi ng pananampalatayang Islam, ang ikalimang haligi ng pananampalatayang Islam ay hindi lamang po ito para sa mga Muslim, kundi ito po ay para rin po sa lahat ng ating mga kababayang hindi pa po Muslim. Na maalaman ninyo ang kahalagaan, ang kabutihan, ang pinanggalingan ng sakripisyong ito na kapag isinagawa mo, sinulod mo, niyakap mo, tinama mo ang iyong pananampalataya, tunay na ikaw ay isa sa magkakamit ng kapatawaran at gantimpala mula sa iyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagandang balita. Kaya sa ating mga kapatid, sama niyo po sa panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, kung sila ay buhay pa o yung mga wala na, ang ating mga mahal sa buhay, kasama natin sa mga panalangin natin na sila'y patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at palayain mula sa kaparusahan ng impyerno o ng kubur. At silang mga wala pa sa pananampalatayang Islam ay naway gabayan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuli po, ito po ang inyong kapatid, kababayan. Huwag niyo pong kalimutan. Kung kayo po ay nice ng katanungan, nakikita niyo po sa likod kong yan, Dawa Islam. Ibig sabihin, tayo po ay nagpapahayag, nagpapaabot ng aral ng pananampalatayang Islam. Yan ang Islam Pilipinas. Ito po ang gabay
at mula po sa inyong Panginoong Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli po, pagbati po muli sa inyo ng magandang gabi o magandang araw saan ka man dako ng mundong ito.